pasalubong ng kanilang mga kaanak sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Tulong para sa mga biktima ng lindol at tsunami, patuloy ang pagbuhos. Sunog sa Barangay Kulyat sa Visayas Avenue, Quezon City, mahigit 1,000 bahay natupok. Team Ascals, balik Pilipinas na matapos ang kanilang laban sa Mongolia. At Reese Witherspoon, magpapakasal muli matapos makipagdiborsyo noong 2007. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Dalawang Pilipino na sinundo ng Philippine Embassy mula sa Fukushima, Japan, nagpapahinga na ngayon sa isang simbahan sa Tokyo. Nakasama ang GMA News Team sa 7 oras sa biyahe at narito ang report ni Chino Gaston. Oras ang hinahabol ng chartered bus na sinakyan namin na susundo sa mga Pilipino sa Fukushima, Japan. Sunod-sunod na ang paghingi ng saklolo ng ating mga kababayan doon sa takot na maapektuhan ng radiation mula sa napinsalang Daiichi Nuclear Power Plant. Wala na po kaming nakikitang tao dito sa paligid po. So kayo na lang nandyan? Opo, kasi malaman po ang walang sasakyan. Lahat po ng tao dito, ma'am, isang bahay, 3 ang sasakyan. Kaya kami po na wala kami sasakyan, hindi kami makaalis. 3 pick-up point ang dinaanan namin sa Fukushima. Sa unang pick-up point pa lang, madarama na ang magkahalong takot at lungkot ng mga kababayan natin. May mga Pilipinang hindi makaalis at sa halip ay ibinili na lang ang kanilang mga anak sa mga kaibigan. Sa kabila ng ating pakikipag-ugnayan sa mga otoridad, hindi kasamang nailikas ang grupo nina Angie, Dulce at Manny. Mahigit 1 oras kasi ang layo nila sa pinakamalapit na pick-up point ng chartered bus ng ating embahada. Sa mahigit 2,000 Pilipino sa Fukushima, 42 lang ang naisakay ng chartered bus. Bukod sa Fukushima, may mahigit 1,000 Pilipino rin sa Miyagi. Mahigit 100 naman ang nasa Iwate at mahigit 500 sa Almori. Mayos naman kaming nakarating sa Tokyo kung saan inihatid namin ang mga nasundong Pilipino sa isang simbahan na pansamantalang nagsisilbing evacuation center. Ito ang unang balita mula sa Japan. Chino Gaston, reporting. Kamustahin po natin ngayon ang lagay ng ating mga kababayan na sinundo sa Fukushima at ngayon nasa Tokyo na. Makakausap natin ang ating kasamang reporter na si Chino Gaston. Chino. Yes, Leo, umabot nga na mahigit kumulang 7 oras itong biyahe mula Sendai at Fukushima papuntang Tokyo sa pagsundo sa ating mga kababayan na naipit nga doon dahil nga sa na nuclear emergency at matinding earthquake at tsunami at tumama doon sa northeastern Japan. Naging napakamadamdamin ang nangyaring pagsundo dito sa ating mga kababayan, partikular sa Fukushima, kung saan marami sa mga asawa o mga asawa ng mga Japanese nationals ng ating mga kababayan ang nagpaiwan dahil ang kanilang paniwala ay kailangan nilang harapin pa rin ang kanilang mga katungkulan doon sa kanilang community, particular sa pinakamatinding krisis na hinaharap ngayon ng kanilang bansa. So ang dami nag-iyakan, pero ang kanilang naging pasya ay ipadala ang kanilang mga tawa at maging ang kanilang anak sa paniniwala na mas ligtas ang sitwasyon dito sa Tokyo. Sa ngayon, nasa Kichijoji Catholic Church dito sa Tokyo, nananatili pansamantala ang mga 42 Pilipina, kasama na ang kanilang mga anak, at pansamantala titigil dito habang inaaral pa ng embahada kung papabalikin ba sila, i-repatriate or ililipat sa Osaka dahil pinag-uusapan na rin ang posibilidad na pag-alis ng Tokyo kung tataas pa rin ang banta ng radiation dito mula sa Fukushima. So sa ngayon, pinag-uusapan din ng ating embahada kung kailangan nga bang magpadala ng pangalawang o iba pang mga bayan. Sabing maraming mga Pilipino ang kasalukuyang naiipit at ibig ng magpalikas. Kaya? Chino, kamusta ang supply ng mga pangunahing pangangailangan sa evacuation center dyan naman sa Tokyo?
Ang alam natin, ang mga evacuation centers ay naging priority ng Japanese government sa pagbabagsak ng mga supplies para dahil nga dito sa crisis na ito. Sa ngayon, maging sa Tokyo ay pahirapan o pila-pila mga tao para makabili ng mga pangunahing bilihin, partikular ang pagkain at gasolina. Nirarasyon na nga raw dito ngayon ng 2 liters kada tao lamang kada araw ang gasolinang pwedeng bilhin. Pero ang pangako ng ating Philippine Embassy ay may sapat na pagkain para kainin itong mga evacuees habang sila'y narito sa evacuation center dito nga sa Kichijoji Catholic Church. Alright, Chino, maraming salamat. Chino Gaston, nag-uulat po mula sa Tokyo, Japan. 20 tripulanteng Pilipino na nailigtas sa kasagsagan ng lindol at tsunami sa Japan nakauwi na ng Pilipinas. Ikinuwento nila ang kanilang naging karanasan habang nasa gitna ng bagsik ng kalikasan. Narito ang report ni Jay Taruk. Mainit na yakap mula sa kanilang mga mahal sa buhay ang sumalubong sa 20 tripulante ng MV Coral Ring pagdating sa bansa mula sa Japan. Hindi akalain ng mga nailigtas na 20 tripulante na makakapiling pa nila ang kanilang kaanak matapos hampasin ng mga alon ng tsunami sa Japan ang sinasakyan nilang barko. Hinataw din ang kanilang barko sa breakwater. Dahilan daw para masira ng husto ang MV Coral Ring. Wala, pag yung nagalog na, si Kapitan mismo nagsabi na alerto na kayo, dito na tayo sa taas mag-ipon-ipon. Ikaw, matindi ba talaga yung takot? Talaga. Siyempre, first time nangyari sa akin. Di namin kuhan dahil biglaan lang eh. Di namin makuhan yung pangyayari. Basta ang naramdaman namin, natakot kami. Matapos na magpasyang humimpil sa Onahama Port sa Fukushima, agad na humingi ng saklolo ang mga tripulante mula sa Japan Coast Guard. The Coast Guard brought them to a hotel in Onahama. They stayed there for 2 days until our owners could arrange the bus for them to be transferred near Narita. Napaka-close ng coordination namin with Mr. Marquez. Every hour on the hour, nag-uusap kami para nga mapadali din yung pagpapauwi sa kanila. Sa kanilang nasaksihang bangis ng kalikasan, tinanong ko sila kung handa pa rin ba silang bumalik sa paglalayag. Ngayong may radiation na sa Japan, babalik pa ba kayo sa Japan ngayon? Hindi ko na makuhan dahil trabaho ko na ito eh. Hindi ko rin masabi na babalik ako doon sa may pinanggalingan na sumabog na nuklear. No, hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam? Siguro hindi na. Mula sa NEA, dinala ng OWA at ng manning agency ng MV Coral Ring dito sa Pilipinas ang 20 tripulante sa isang hotel. Para sa unang balita, Jay Taruk reporting. Samantala, ilan nating kababayan ang nanatili pa rin sa Fukushima, Japan. At baka usap pa rin natin isa sa kanila, si Maria Teresa Rivera Tano. Teresa, good morning. Good morning po. Kamusta naman yung lagay mo dyan? Sa ngayon po, okay lang po. Pero malapit po kami dun sa radiation, 40 kilometers lang po kami. Oo. So ano mong paghahanda o kaya ika nga para hindi kayo maapektuhan ang ginagawa nyo dyan? Sa bahay ka lang? Nasa bahay lang po. Ang mahirap lang po dito, wala na po kami mabilang ng pagkain, wala rin pong tubig. Oo. Yung mga bata, mahihirapan po. Ilan kayo sa loob ng bahay, Teresa? Pamilya ko lang po ang nandito. Hindi po kami makalabas dahil po dun sa kumakalat na radiation. Oo. Ilan kayo nadya sa loob ngayon? Apat po kami. Apat? May mga anak ka? Mga anak ko po kasama ko. Ganon. May supply kayo ng pagkain ngayon dyan sa bahay nyo o paubos na rin? Paubos na rin po. Kahit po pumunta ng mga supermarket, wala na pong nabibili. Okay. Wala pong mga supplies sila. Yung paligid nyo, yung mga kapitbahay nyo dyan, may mga tao rin sa loob ng bahay, Teresa? Opo, nasa loob din po ng bahay. Pwede ba i-describe, nakakasilip ka ba sa labas ng bahay mo o hindi? Wala pong tao sa labas. Wala ng tao? Opo. Pero tuloy ba yung paglikas sa inyo dyan? Ano bang sabi ng gobyerno dyan? Sa ngayon po, wala pa pong sinasabi. Basta sabi wag daw naglalabas ng bahay para hindi daw po maapektuhan. Gaano ba kayo kalayo dun sa nuclear plant? Nasa loob ba kayo nung danger zone?
30 kilometers po yung danger zone. Nasa 40 kilometers po kami. Oho. Tumilikas po sa amin yung mga nandoon. Oho. Marami pang Pilipino dyan sa lugar mo, Teresa? Marami pong Pilipinas dito